Po naaawa po ako kay naawa po ako kay Luistro talaga. Eto po, may reporter po, hindi bayarang reporter. Meron pong hindi bayarang reporter na nagtatanong. Ang mukha po ni Luistro parang wala talaga siyang alam na isagot eh. Siguro alam po ito ng reporter, pag in-address nila kay Luistro, magmumukhang engot. Kasi hindi bayaran ng reporter eh. Ayan ayaw niyong tawagin kayong bayarang media. Ito po yung mga halimbawa ng mga hindi bayarang media kung paano sila magtanong. Hindi po talaga nila katotohanan yung gusto, propaganda talaga eh. Pero nakakaawa po si Luistro kasi never sa kasaysayan po na yung mga congressman, alam niyo yung private prosecutor nung panahon ni Joker Arroyo tsaka panahon nung kay Corona, private prosecutor, hindi po sila kasing eepal na mga private prosecutor ngayon. Kaya po umepal to, may nireregla pa nga eh. Kasi nga, alam nilang medyo may pagkabanban. Yung kanilang chief prosecutor, nakakahiya pong sabihin, pero yun po ang katotohanan. Alam po yan ng mga hindi bayarang media. Pag ang sumagot po ay public prosecutor o si Luistro, pangit po ang magiging kalalabasan. Kaya ang kinakailangan sumagot, public. Paano private? Paano mo papasagutin yung private si na kay Luistro ang bit? Ganito po ang paano nila pinasagot si Kapunan instead na si Luistro. Usually, yung chief prosecutor ang kanilang tatanungin. Pero dahil alam na nila na hindi ganong maganda yung isasagot, kinakailangan nila may sustansya para makapagpropaganda sila laban kay BP Sara. Kaya kinakailangan na sumagot magaling. Sino ba mas magaling? Si Kapunan o si Luistro? Definitely, di hamak na mas magaling yung may regla pa. Pakinggan natin. Mukhang wala pong ebidensya si VP Sara. Wala siyang depensang namamount. Tindi, no? Reporter yan, ha? May conclusion agad. May conclusion agad na mukhang wala pong ebidensya si VP Sara. Ano klaseng tanong yan? May conclusion ka na walang ebidensya si VP Sara? Reporter ka? Hindi ka bayarang reporter? Tindi talaga ng media natin, no? Tuloy natin. Kasi yung strategy niya is towards dismissal. Siguro po sa private prosecutors po natin. Kita nyo, marunong siya, no? Sasagot na si Luistro eh. Sabi nung reporter, siguro sa private prosecutor po natin. Nahihiya po ako. Kung ako po ang congressman at ako ang pinuno niyan, alam ng reporter kung sino yung tatanungin eh. Ulitin natin ang tuloy-tuloy Ulitin lang natin ang tuloy-tuloy. Mukhang wala pong ebidensya si VP Sara. Wala siyang depensang namamount. Kasi yung strategy niya is towards dismissal. Siguro po sa private prosecutors po na. Grabe. Siguro po sa private prosecutor muna. Dahil wala ka namang sasabihing makakadagdag sa propaganda namin, hayaan mo na si Kapunan. Yun yung nasa isip ng reporter. Tindi, no? Hindi ko po kilala yung reporter. Pasensya na po kayo. I think yung tinong mo is evident sa sagot ng Vice President mismo. Kasi napakakapal ng sagot, pero ang nagpakapal nun ay annexes. Ano yung annexes? Annexes na hindi bago, annexes ng final niya sa Supreme Court, annex na final niya sa House Committee on Justice, puro annexes. Pag tinignan natin, Yan lang po. At kung ano-ano na rin ang sinabi. Ang point ko lang dito, naawa ko sa mga congressman. Kasi 300 sila mahigit eh. Wala ba talaga kayong magaling? Ang pinakamagaling nyo na si Luistro.
siya yung alam po ng mga hindi bayarang reporter kung sino ang tatanungin. Napahiya nga ko, sasagot na eh. Siguro po sa private prosecutor. Bakit namimili yung hindi bayarang media? O, yun. O, ikalawa, pinapalaganap nila na si BP Sara ayaw niyang pabuksan yung kanyang salin. Na naman, yan pa rin. Ang totoo po, sa hearing ninyo, binulatlat nyo na yung salin ni BP Sara. Nagbubulahan pa tayo na ayaw Alam nyo na yung salin ni BP Sara. Binulatlat na ni Joel Chua ang nagtatanong. May nagtatanong pa rin na si yung asawa yata ni Ace Barbers. Kung hindi ako nagkakamali. Nabulatlat na po sa hearing. Okay. Ngayon po, yung sinasabi nila na wala naman daw ebidensya si BP Sara. Patunayan nyo muna na kung ano yung gusto nyong patunayan. Kayo po magpapatunay na magnanakaw si BP Sara, hindi po the other way around. Lahat, ang dami po nilang press con. Wala po akong narinig na inakusahan nilang magnanakaw si BP Sara. Na ito, lagi po nilang sinasabi na unexplained wealth, unexplained wealth. Kaya po unexplained wealth, wala pa pong pagkakataon si BP Sara na mag-explain. Pero sabi ni BP Sara, kaya kong explain yung nasa salin ko. Alam nga naman mag-explain dun sa hearing. Utot nyo. Tapos sasabihin nyo, ay yung tanong, alam nyo yung loaded yung tanong na wala pa naman pong napoprove si BP Sara na tapos pinapadismiss. Yun na nga, kaya normal po. Lahat po ng kinasuhan. As in lahat, 100%. Eto po, sabi ni Redon, ang tinututulan po ni BP Sara, hindi po yung salin niya na mabulgar. Binulatlat nyo na nga eh. Nabulatlat nyo na eh. Ang sinasabi niya, hindi pwedeng gawing ebidensya yung salin before siya naging vice president. Actually, ito yung sinasabi ng kakampi nyo, si Rufus Rodriguez. Sinasabi niya yan, hindi nyo pwedeng gawing ebidensya yung hindi pa Vice President si BP Sara. Dahil siya ini-impeach nyo bilang Vice President, ano po koneksyon nung siya Vice Mayor, Mayor, bakit nyo po kakalkalin yung salin niya? Okay, simple lang po yan. Para po propaganda lang. Propaganda, ano po ibig sabihin? Para po makita sa tao na 1,000 yung asset. Nadagdagan yung asset ng 1,000%. Alam niyo yung ibig sabihin? Propaganda lang po ang habol nila. Just in case na si BP Sara ay ma-acquit. Sasabihin pa rin nila sa mga tao na inakwit ninyo samantalang tumaas na 1,000% ang kanyang asset. Paano hindi tataas na 1,000%? Nagsimula kayo nung 20 years ago. Alam niyo po ba yung 20 years ago? Pucha, ako nga yung asset ko pwedeng hindi lang 1,000% eh. Bigyan ko na lang kayo ng halimbawa. Yung kinuha ko po sa Pag-ibig, 303,000, 80 square meters na house and lot. Nung ako po ay kumuha sa Pag-ibig, 80 square meters, 303,000 lang noon, 1997. Magkano na po yan ngayon? Siguro kung ibebenta ko yan, 6 million. Mura pa. Nakukuha nyo po ibig sabihin, ilang porsyento yung 303,000 sa 6 million? Ganyan po tumaas yung asset mo. Dahil sa panahon, hindi dahil nagnakaw ka. Yung mga tao yan, negosyante, sila BP Sara, yung asawa niya, negosyante, isinasama po yung salin. Sa salin yung yaman ng pamilya.
Kaya kung magsisimula ka as vice mayor, talagang sa tingin po ng tao, ipapakita nyo 1,000% tumaas. Hindi po uubra yan. Tapos ngayon, pinopropaganda na lang nila. Sasabihin nila, ayaw pa buksan ni BP Sara ang kanyang salin. Talagang ayaw niyang pabuksan noon. Nung impeachment hearing. Hearing lang yun eh. Oh. Yan yung point doon. Hindi nyo po pwede yan sa batas. Hindi nyo pwedeng isama yung... Yan po yung problema ng mga tao na yan. Tapos ngayon, idadaan nila sa propaganda. Ayaw ipabukas yung salin. Talaga may tinatago talaga yan. Magnanakaw talaga yan. Si Piatos, ayaw isa pa. Kaya Ridon, no? At pakinggan natin si Ridon. Remarks today relating to the defense panel wanting to exclude matters before 2022 to 2024 or to date, no? Particularly the assets of the Vice President, the net worth of the Vice President. I think we have to be very clear that you cannot reach 88.5 million in 2024 without starting from a particular date. Tignan nyo. Gusto nila 2007 para mapakita nila, eto lang ang pera ni BP Sara. Tapos nung 2024 o 2025, yung latest, eto na. Ilang porsyento? Paano niya na-acquire yan? Utot nyo. Bakit po ayaw ninyong simulan before siya maging vice president? Ito ang asset niya before siya maging vice president. 'Di ba? Yung immediately before siya maging vice president, ito asset niya. Ito asset niya ngayon. Ilang porsyento ang tinaas? Konting porsyento lang kasi lalabas. Hindi po nila mapapalabas na si BP Sara ay nagkamal ng salapi. Hindi po nila mapapalabas na si BP Sara may unexplained wealth. Ang kinakailangan nyo pong gawin, palabasin nyo na may unexplained wealth. Patutunayan ninyo na dahil po siya ay nagnakaw, eto po yan, dineposito niya po sa bangko, pangalan po ay Jose Velarde, ganun po ang bintang. Nagdeposito po yan, Jose Velarde, ginamit niyang pangalan. Paano mo nalaman na si President Erap yang Jose Velarde? Pumirma po siya sa harap ko. Ganun po ang pagbibintang ng mga kaso. Mayroon kang testigo na lumaki po yung yaman niya dahil ninakaw niya. Hindi po yung sinuri po namin mula po 2007, tumaas po ng 3,000 beses. Putang katarantaduan yan. Patunayan nyo muna na nagnakaw si BP Sara. Bakit po? Ito po ang mga katangian na magnanakaw. Una, mayroon involved siya sa flood control. Involved ba si BP Sara? Nabigyan ba siya ng maleta? Wala. Meron siyang mga ito po yung mga katangian ng mga magnanakaw ngayon. Meron siyang mansyon sa Forbes Park. Meron po ba siyang mansyon sa Forbes Park? Wala. Walang mansyon si BP Sara. Hele-helera ang kanyang luxury cars. Meron po bang luxury cars? Walang luxury cars. Paano naging magnanakaw yan? Meron po ba siyang mga jets at helicopters? Wala rin. In fact, dati problema nyo pa bakit nanghihiram si BP Sara ng mga helicopter sa Malacanang? Di ba? Problema niya, humihiram ng helicopter. Humihiram ng helicopter. Asa nang magpagnanakaw ni BP Sara? Wala po siyang mansyon sa ibang bansa. Walang mansyon sa Forbes Park. Walang luxury cars. Walang mga jets and helicopters. O tanong,
Yung iba po bang magnanakaw, pinagbibintangan pa lang ha, wala na akong pakialam sa... Meron po ba sila ng mga binanggit natin? At higit sa lahat, inakusahan po silang dinideliveran ng maleta-maletang pera. Si BP Sara po ba meron yan? Wala si BP Sara niyan. Bakit hindi nyo unahin yung mga pinagbibintangang magnanakaw? Bakit hindi nyo unahin yung may mga Forbes Park? Yung may mga jet? Yung may mga helicopters? Imagine ngayon, pilit na pilit kayo. Hanap tayo. Sige, simulan natin yan sa... Nung baby pa lang si BP Sara, ito ang asset niya. Zero asset. Zero asset. Ngayon, 88 million na. 88 million na. Dati zero lang. Simulan nyo doon para magulat kami. Magulat kami. Zero lang siya nung baby siya. Bagong panganak, ni 5 walang pera. Tapos ngayon, 88 million. Aba, magnanakaw yan. Bakit? 88 million porsyento ang tinaas ng kanya. Putang ina, 88%, 88 million porsyento. Wala pa ako nakitang tumaas na ganyan na asset. Magnanakaw talaga yan. 88 million porsyento. Yan ang ginagawa ninyo. Panay kayo panluloko sa tao. Patunayan ninyo. Magpakita kayo ng mansyon sa Forbes Park. Magpakita kayo ng helicopter. Magpakita kayo ng mansyon sa ibang bansa. Pag wala niyan, hindi magnanakaw. Bakit? Vice President ako eh. Pare-pareho tayo magnanakaw. Kayo may mansyon, ako wala. Imagine niyo nga. Papayag ka ba? Yan yung sinasabi natin. Yun lang yung gimmick nila eh. Propaganda lang, palabasin lang. Alam niyo po, sa totoo lang po, kung magnanakaw po si BP Sara, hindi po siya papayag na yung congressman ang mayroon po. Biruin mo, yung mga tao lang nila yan eh, di ba? Yung mga district engineer. Kung ano man yung tawag kay Alcantara, nagsoli ng 100 million. Yun na yung buong, mas malaki pa yung sinuli ni Alcantara. Tapos ngayon, very willing siya magsoli ng 300 million. Panibagong 300 million. Mas malaki pa yan kaysa sa asset ni BP Sara. Tapos sasabihin nyo magnanakaw, yung sinoli lang ha. Sinoli lang. Mas malaki pa sa asset ni BP Sara. Paano magnanakaw yan? Yung sinoli lang ng aminadong magnanakaw, ganun po kalaki ang nakawan. Kung ikaw po ay Vice President, hindi ka papayag na sa kanila daan-daang milyon, ikaw barya lang. Ano yung Mary Grace Piatos? Magkano po bang pinasasweldo kay Mary Grace Piatos? Ibig nyo sabihin, pagtsatsagaan ng isang magnanakaw yan na tsatsaniin, magkano pinasweldo mo kay Mary Grace Piatos? Nilagay ko po, boss, 20 mil. Akin ang 10,000 dyan, magnanakaw ako eh. Ang dami po nun, 10,000, 10,000, 10,000. Yun, ganun lang sa tingin nyo magnanakaw na Vice President? Hindi siya involved dun sa mga pwede niya lang sabihin, di ba? At saka isa pa po, bakit niya aawayin yung may control ng pera? Yan ang pinaka-illogical sa lahat eh. Aawayin mo yung may control ng pera, si Martin at saka si Saldico. Di ba? Napakalaki pong kalokohan.